Mabilis na inilabas si Trump mula sa White House Correspondents' Dinner dahil sa malalakas na dagundong na nagdulot ng takot sa Washington Hilton. Ang Sabado ng gabi, Abril 25, 2026 na dapat sana'y bihirang pagdalo ng Pangulo ay nauwi sa pambansang emerensyang pampulitika at seguridad sa loob ng ilang segundo. Pumasok ang mga ahente ng Secret Service sa bulwagan, inutusan ng mga bisita na yumuko. Inilabas sina Trump at Melania Trump mula sa pangunahing lugar at nagsimula magsagawa ng masusing paghalugog sa lugar. Ang mga paunang ulat ay nagpahiwatig ng posibleng putok ng baril at presensya ng isang mamamaril habang sinusubukan pa ng mga otoridad na kumpirmahin ang lahat ng detalye. Direct ang naapektuhan ang sentro ng kapangyarihan ng Amerika dahil naroon ang Pangulo ng Estados Unidos, unang ginang Vice Presidente J.D. Vance, Speaker ng Kamara na si Mike Johnson, mga kalihim, mamamahayag, sikat na personalidad at mga opisyal. Hindi ito karaniwang kaganapan. Ito ay isang hapunan na napapalibutan ng mahigpit na seguridad, mga kamera at pambansang media. Kaya naman nang marinig ang mga putok, agad ang naging tugon. Agad inilabas ang Pangulo at nagtago ang mga bisita sa ilalim ng mesa habang pumasok ang mga armadong ahente sa bulwagan. Ikukuwento ko lahat ng yan sa'yo pero ngayon siguradong gugustuhin mo mag-subscribe sa channel para manatiling updated mga impormasyon sa real-time sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na iyong makikita. Sa pamantayan ng kredibilidad at ayon sa mga unang impormasyon, mukhang hindi sa loob ng pangunahing bulwagan nagsimula ang banta, kundi sa isang lugar na malapit o konektado sa mismong venue ng event. Ayon sa transkripsyon ng mga live na ulat, sinabi ng mga tao sa lugar na kung may mga putok man na nangyari, ito ay nagmula sa labas ng bulwagan kung saan naroon sina Trump at ang iba pang mga opisyal. Ipinahayag din na mabilis na pumasok ang Secret Service at iba pang mga security team. Agad nilang inilabas ang mga pinoprotektahan at itinigil ang normal na galaw ng hapunan. Tumindi ang tensyon habang nadaganap ang hapunan sa Washington Hilton, hotel na may mahalagang kasaysayan sa politika ng Amerika. Doon mismo, noong 1981 binaril si Ronald Reagan habang palabas siya mula sa isang event. Agad bumalik sa balita ang alaala, hindi bilang paghahambing, kundi bilang babala sa kahinaan ng anumang pampublikong aktibidad ng presidente ng Estados Unidos. May harang, inspeksyon at maraming antas ng seguridad sa lugar. Pero kahit ganon, nagtapos pa rin ang gabi sa kaguluhan, paglikas at investigasyon. Hindi nasaktan si Trump. Kumpirmado ito ng mga ulat na nagsabing walang agarang na italang na sugatan sa mga bisita, pero malakas pa rin ang naging epekto. Nasa event ang Pangulo sa unang pagkakataon sa yugtong ito ng termino sa harap ng mga mamamahayag na madalas ay matigas at mapanlaban ang relasyon niya sa kanila. Ang presensya niya ay simbolo ng lakas, pagpapakita ng sarili at pampulitikang pagtutunggali. Ang biglaang pagalis ay nagbago ng lahat. Ang event ay lumipat mula sa pagiging seremonya tungo sa pagiging krisis. Kumilos ang Secret Service na parang maaring lumala ang banta. Mahalagang punto ito. Sa mga ganitong sitwasyon, hindi na naghihintay ng kumpirmasyon ng mga ahente para protektahan ng presidente. Inalis nila ang pangunahing target, ini-isolate ang lugar, pinoprotektahan ang ibang mga lugar at pagkatapos lang iniimbestigahan ng autoridad. Ganito mismo ang nangyari. Batay sa ulat mula sa bulwagan, dumating ang counter-attack team na nakahanda ang mga armas habang ginagabayan ng mga ahente ang paglabas at nagsisiyasat sa mga karatig silid. Nagpahayag si Trump sa Truth Social, pinuri niyang Secret Service at ang mga puwersa ng seguridad at sinabi niyang nahuli na ang bumaril. Pinatibay ng pahayag ang idea na ang banta ay seryosong tinrato, hindi lang basta kalituhan o ingay. Hanggang sa mga unang update, nakadepende pa rin ng ilang impormasyon sa opisyal na kumpirmasyon, lalo na sa pinagmulan ng putok, posisyon ng suspect at takbo ng pangyayari. Pinakasensitibo ito dahil nangyari sa lugar na may libu-libong tao. Iniulat ng Reuters na may humigit kumulang 2,006 na raang nakalahok sa hapunan. Nang marinig ang ingay, nagsigawan ng mga bisita para utusan ng lahat na yumuko. Daan-daan ang nagtago sa ilalim ng mga mesa at ang mga waiter ay nagmadaling pumunta sa harap ng bulwagan. Isa itong red alert sa loob ng isa sa mga pinakamahigpit na binabantayang event sa Washington. Pinalakas din ang seguridad sa labas. Ang paligid ng hotel ay may mga harang at ang pagpasok sa bulwagan ay dumadaan sa ilang antas ng inspeksyon.
Gayunpaman, ang pangunahing tanong sa Washington, paano nakalapit ang ganitong banta sa event na dinaluhan ng presidente, unang ginang, vice-presidente at iba pang matataas na opisyal? Binubuksan ng tanong na ito ang investigasyon sa mga pagkukulang, butas sa seguridad, alternatibong ruta o panloob na pagpasok sa gusali. Ayon sa mga mamamahayag, nagkaroon ng kalituhan sa pinagmulan ng tunog at may ilan na nagsabing nakarinig ng malalakas na putok. May ilan namang nagsabing di nila narinig ang putok pero ramdam nila ang bigat ng sitwasyon nang sumugod ang Secret Service sa bulwagan. Iniulat na Associated Press na may ilang tao sa karamihan ang nagsabing nakarinig sila ng 5 hanggang 8 tunog na parang putok ng baril. Ayon sa Reuters, may litratistang nakarinig ng 4 hanggang 6 na malalakas na tulog sa hotel pero hindi ito sa mismong tabi ng lugar ng hapunan. Halos na wala na ang orihinal na layunin ng hapunan. Inaasahan ang pakinggan si Trump, makita ang ugnayan niya sa media at suriin ang atmosfera sa pagitan ng gobyerno, mamamahayag at mga pampublikong personalidad. Sa halip, ang naging focus ay ang banta, ang paglikas at ang aksyon ng mga ahente. Ayon sa Washington Post, walang malinaw na gabay ang mga bisita, kaya ang ilan ay lumabas ng bulwagan habang ang iba ay naghintay kung magpapatuloy pa ang programa. Habang may mga taong tumatawag sa pamilya para sabihing buhay at ligtas sila. Kapansin-pansin din ang halos lahat ng pangunahing leader ng pamahalaan ay naroon. Ang ganitong pagtitipon ay ginagawang mas sensitibo ang anumang babala. Mataas na rin ang seguridad sa karaniwang sitwasyon. Kung maraming matataas na opisyal ng Amerika, dapat matindi ang tugon. Kaya hindi lang si Trump ang inilikas. Inilikas at binigyan din ng proteksyon ang iba pang opisyal. Ang hinala ng pinagmulan ng mga malalakas na ing ay maaaring nasa itaas o malapit sa mga pintuan ng bulwagan ay lalo pang nagpalala ng pag-aalala. May live na ulat na posibleng sa ilaw malapit sa lobby entrance ito nanggaling. Hindi nito inaalis ang pangangailangang magkaroon ng opisyal na kumpirmasyon pero ipinapaliwanag kung bakit mabilis ang reaksyon. Sa isang saradong bulwagan na may libu-libong tao at lantad na mga opisyal, anumang tunog na parang putok ay agad nagbabago ng operasyon sa ilang segundo. Dapat sagutin ng investigasyon na yon. Paano nakapasok ang suspect sa delikadong lugar? Anong access ang ginamit? May pagkukulang ba sa kontrol ng hotel? Paano kung may motibong politikal ang banta? Ang huling puntong yan ang critical. Kapag ginalis ang presidente sa event dahil sa hinalang atake, agad lumilitaw ang tanong sa motibo. Hindi dapat ituring ang kaso bilang hiwalay na insidente hanggat walang kumpletong investigasyon, pero hindi rin ito dapat baliwalain. Hanggang ngayon, malinaw na ang gabi ng hapunan ng mga korespondente ay biglang nagbago ng direksyon sa ilang segundo. Agarang inalis si Trump, nagpanik ang bulwagan, kinuha ng Secret Service ang kontrol at nagtapos ang gabi sa Washington na may posibleng tangkang pag-atake sa presidente. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at sa huli tingnan ang mga komento para mas maging aktibo sa Milson Alves News Community.